Hey, once again, this is Mr. Pineda from Smartphone Dr. Cellphone Repair Training Course. In this video, pag-usapan naman natin kung paano natin ma-detect or malaman kung ang iyong cellphone motherboard or any kinds of cellphone device or iPad or tablet ay short circuit. So, kapag short circuit, ibig sabihin nun, yung positive line saka negative line ng iyong supply ay direktang magka-connect. So maraming linya ng kuryente doon sa iyong cellphone motherboard. So dito ipapakita ko sa inyo yung ating linya ng kuryente sa battery terminal. So yung battery terminal, ito yung kauna ng power source para mabuhay yung ating cellphone. So bakit nagkakaroon ng short circuit doon sa ating motherboard? So madalas yung mga tinatawag na water damage, yan ay nagkakos din ng short circuit or merong high current na pumasok sa cellphone, magkakaroon din niya ng short circuit. So madalas, hindi naman yan yung high current o high voltage, hindi naman agad-agad yung pumapasok sa ating mga IC. So merong mga protection circuit or electronics component doon sa motherboard. Ang unang-unang tatamaan at siyang unang masisira para protektahan niya yung pinaka-IC. Ganun ang madalas nangyayari. Or madalas, kung hindi yan protection IC, meron tayong mga filter capacitor surrounding the motherboard, sa buong motherboard. Madalas, yan din ang nagkakos ng short circuit. No? So, maaring nabasa, biglang high current or high impact. Yun yung mga pagkakataon na maaaring magkaroon ng short circuit yung iyong motherboard. So kung nag-short circuit yung lalo na yung main power, yung ating battery terminal, yung power source, so yung cellphone mo is no power or blackout. Or pag charge mo sa yung smart charger, yung product schematic, makakakuha ka lang ng mga 0.20 amperes. So itong ginagawa ko is around 0.20 milliampere lang yung nakukuha ko. Okay? Or 20 milliampere lang yung nakukuha ko dun sa schematic charger. So dun sa smart charger. So, paano ba natin ma-detect? No? Yun yung gagawin natin ngayon. Ngayon, ang problema kasi kung halimbawa hindi mo alam kung short circuit pala yung problema ng iyong motherboard, maaring usually kasi pag wala pa tayong idea, baka initan natin yung mga pyesa, initan natin yung mga IC. So, imbis na may lumaki yung chance na maayos natin, baka lalong masira yung motherboard. Kasi parang hinulaan lang natin kung ano o kung saan nanggagaling yung sira ng ating motherboard. So, imbis na kumita ka, sayang din yung pagkakataon na maaari kang kumita ng 1,000, 1,500 sa isang motherboard repair or 2,500 depende kung anong klase o sira. So, dito, pakikita ko sa inyo, meron tayong dalawang board dito, yung ating smartphone to, yung ating nasa screen. Pakita ko sa inyo kung paano natin i-check yung ating battery terminal. And then, ito naman yung ating Chinese tablet. Pakita ko rin sa inyo kung paano i-check yung battery terminal. Okay? So, paano mag-check ng short circuit sa yung battery terminal? So, pwede kang gumamit ng diode test o kaya naman ng buzzer test. So, in this case, pakita ko yung diode test. So, set ko lang sa diode mode. And then, yung ating, meron tayong red probe and black probe sa ating multimeter. Yung ating, okay, sa ground. No? Pag sinabing ground, yan yung negative.
Okay? Tutusok ko ngayon yung red probe sa grounding and then ito yung probe ng ating black probe. So ito yung negative side, itong malalaking paa na to. Pag tinusok ko yan, makikita natin is 0. So that is normal kasi yun yung ating negative side ng ating battery terminal. Okay? Then tutusukin natin itong positive side ng ating battery terminal. Pag tinusok ko to, dapat meron tayong makukuhang value. That means siguro mga 400, 300. So that means normal siya. So tutusukin ko siya ngayon. Okay, nakuha ko ng 0. Meaning, merong abnormality, may problema dito sa ating linya ng positive terminal ng battery. So meron tayong short circuit. Ibig sabihin ng short circuit, direktang nagko-connect itong positive line sa negative line ng iyong supply. Okay? So ganun ang pag-detect ng short circuit. Ngayon, kukunin ko naman yung ating tablet. Chinese tablet. Ito. Okay. Ayun. Ayan. Okay. Yan yung BBAT. Yung pag sinabing BBAT, yan yung positive terminal ng ating battery. At pag sinabing ground, yan yung negative terminal ng ating battery. Diyan kinoconnect yung ating battery. So, ganun pa rin using diode mode. Tutusok ko yung and then itutusok ko dito sa i-connect ko muna sa ground. Dapat meron tayong 0. Ibig sabihin, that's good kasi connected siya to the ground. Tama naman. Okay? And then, tutusok ko naman yung black probe ko sa positive sa ating BBAT. Okay? Ayun, may nakukuha na naman akong 0. So, ibig sabihin, merong short circuit dun sa ating motherboard. So, ganun ang pag-detect ng short circuit sa iyong battery terminal. So, pag na-detect mo na ng short circuit, ang gagawin mo na lang, ginagawa natin madalas is mag-inject tayo ng voltage doon sa ating linya na yon. Ganon ang pag-detect ng short circuit sa iyong motherboard. So, kung alam mo yon, and then matatrace mo na kung nasan yung short circuit na component. Maaring yan ay capacitor. So, ito sa Chinese, dito sa Chinese na, na-detect ko na iyan ay capacitor. Okay? Capacitor, yung area na to. Ito. Yan yung short circuit dito sa Chinese tablet na to. And then doon naman sa motherboard na isa, na-detect ko na siya. Okay. Yung isa filter capacitor, dito naman ang problem ay sa diode. Okay. Okay, ito. Itong part na to. Okay. So, ang kagandahan kasi kung ma-trace mo, ma-detect mo, usually pag capacitor, madalas kasi talaga namang ang recommended talaga din is palitan. Kasi kaya nga nandiyan yan is may function yan at kaya nga dinesign ng engineer yan para maging maayos or normal yung function ng cellphone. So, yung iba naman like etong pyesa dito, yung protection circuit diode. Okay? So, protection circuit siya. So magkaroon na naman ng biglang high voltage or high current dun sa line na yan, siya yung unang-unang masisira. Hindi yung IC ang unang-unang masisira. So kung maka-repair ka ng mga ganyang sira, maaari kang makasingal ng 1,000, 1,500 o minsan umaabot pa sa 2,500 depende sa klase ng sira ng cellphone. Kung makaisa ka lang sa isang araw ng mga board repair, like halimbawa mayroong
let's say 1,000 sa isang unit na may sira sa motherboard, sa isang araw, sa 30 days, meron kang 30,000. So depende, 30 to 45,000. Isang cellphone ang ma-repair mo sa isang araw na ganitong klase ang sira. So, once again, I invite you kung halimbawa hindi ka pa nakapag-repair ng cellphone, first time mo mag-repair ng cellphone, never ka pang nakahawak ng panghinang, or never ka pang hawak ng tester. So meron akong ino-offer na 5 days cellphone repair training. So usually in the afternoon to ginagawa 1 p.m. to 5 p.m. So ito sa mga tinuturo ko ng pagre-repair ng mga motherboard repair. So nagtuturo din tayo ng paggamit ng mga tools and equipment, paghihinang, pagpalit ng mga LCD, pagtanggal ng mga password, at marami pang iba. So, if you are interested, gusto mo magkaroon ng sariling cellphone repair business mo, magkaroon ng sideline income repairing cellphone, once again, I invite you, mag-send lang kayo ng PM, mag-PM sa akin, and then from there, pwede natin pag-usapan yung magiging oras ng schedule mo. So, once again, this is Mr. Pineda from Smartphone Doctor Cellphone Repair Training Course. Have a great day, everyone. Bye.